Hello ulit class. So, welcome dito sa ating second recording covering yung week 7 na lesson natin about molecular geometry, intermolecular forces, and bonding theories. So, this is covered by chapter 10 ng ating reference book. Pero ngayon magpo-focus muna tayo sa molecular geometry, dipole moments, and so on. So, nung chapter 9, marami tayong oras na ginugol sa pag-drawing ng Lewis structures, di ba? Gumamit tayo ng Lewis dot symbols, tapos pinag-usapan natin yung valence electrons, formal charges, yan. Tapos pinagsama-sama natin yung concept para makabuo ng tama at stable na Lewis structures. So, punta muna ako sa next slide habang hindi ko muna babasahin 'to. So, natatandaan niyo yung example natin last time, 'di ba, si beryllium hydride. Beryllium hydride, 'yan. Kung na-discuss natin 'to dati, so alam natin na si beryllium ay merong dalawa na valence electron. So, alamin lang natin yung valence electron nito ulit. So, beryllium dalawa, hydrogen isa, pero dalawa siya nag-e-exist. So, merong total of 4 valence electrons. So, kailangan natin ng 4 valence electrons sa Lewis structure ni beryllium hydride. So, kapag drawing natin siya, si beryllium nasa gitna, si beryllium, di ba? Beryllium nasa gitna, tapos dalawang hydrogen na connect sa kanya. Ngayon, ang tanong, bakit usually nakaganito yung drawing natin sa kanya? Naka-linear siya, parang nakadiretso lang. Bakit hindi ganito? Bakit hindi nakaganyan? Tabingi pa yung ano ko. Bakit pag hindi nakaganyan, naka 90 degrees? So isa lang, simple lang yung explanation diyan. Tandaan natin 'no, yung bawat band 'di ba, composed yan ng electrons. So every band ay may dalawang electron. Every band may dalawang electron. Tapos tandaan niyo, ang charge of electron is negative. Tapos since yang mga yan ay negative, tapos pag didikitin niyo sila, so anong mangyayari sa, like charges, 'di ba, ay nagre-repel sa isa't isa or lumalayo sa isa't isa. So, ang rule dito guys, gusto ng mga electrons na lumayo sa isa't isa hanggang maaari. So, kapag in-arrange niyo siya ng nakaganto, naka 90 degrees, hindi yun yung pinakamalayo na puwede nilang i-occupy. Kaya kapag inayos natin siya ng nakaganto, naka 180 degrees apart, yun yung pinaka-stable kasi yun ang maximum distance na puwede silang magkalayo. So, dito sa example na 'to, ang tawag sa shape na ito ay linear arrangement. So, linear arrangement yung tawag sa electron arrangement 'no, linear arrangement, yung electron geometry. Electron geometry niya tinatawag natin na linear arrangement or linear lang. Then yung band nito ay 180 degrees. Then yung molecular geometry, MG, ay linear din. So ito yung example dito sa first slide na 'to. So yung arrangement of electron pairs, ito, puwede rin natin siyang tawagin na electron geometry or EG, EG. Tas molecular geometry is MG, para lang ma-shortcut tayo. Tapos yung overall na concept nito ng arrangement ng mga, ng bonds, arrangement ng mga molecule, kung ano yung angle na nabubuo kapag nagfo-form na ng bonds. Ito ay tinatawag na valence shell electron pair repulsion theory. So binibigkas namin siya as Vesper theory. VSEPR, Vesper theory. So, alam niyo na 'to, valence shell electrons, nasa outer shell siya ng isang atom. Then, ang rule dito is, lahat ng bonds at lone pairs ay magre-repel. At gusto nila mag-layout para maging as far as possible. So, sulat ko lang din dito 'yan. The rule is all bonds and lone pairs repel each other.
Then each other. And then arrangement of electrons na nasabihin ko na lang electrons are should be as far as possible. O yun lang yung rules dito sa Lester theory. So by the end of this session, dapat matututunan nyo na mag-predict ng geometry ng isang molecule. And yun, familiarize kayo sa iba't ibang geometry na pwedeng mabuo sa bondings ng molecules. Ayun pa pala, bago tayo mag-proceed sa susunod, sa electron geometry, dito sa EG, ang ino-consider para ma-identify yung electron geometry is are yung bonds plus lone pairs. While sa molecular geometry, ang kino-consider lang natin dito is yung bonds lang, hindi kasama yung lone pairs. So yan. So sa mga susunod na slides, medyo marami-rami ito. Isa-isahin natin yung mga type ng geometry. Pansinin niyo din dito yung tinatawag na class. Class siguro classification. Classification siya. So yung letter A, ito yung central atom mo. Then B is yung um, number of atoms bonded to the central atom. So ito yung bonded atoms. So sa mga susunod, meron pa diyang susunod, may ganun, may E. So yung E is yung lone pairs on central atom. So lone pair. So itong E, for ano na to, for reference lang to. Pero sa linear, baka malito kayo, ito lang yun, AB2. Nilagay ko lang to as precursor sa mga susunod na slide. So ito yung sa classification. Ayan, tignan naman natin beryllium chloride. Kung naalala niyo, katulad lang 'to nung kanina example, yung kay beryllium hydride. So beryllium nasa center pa rin yung atom, ibang color. Center siya, ito siya, blue. Tapos naka-bond siya sa dalawang chlorine atoms, ito, okey. So, may mga lone pairs ang chlorine, pero nasa chlorine kasi yung lone pair. So, hindi siya yung concern natin. So, wala kasing lone pair dito sa ating central atom. So, kung titingnan natin ang arrangement, central atom natin ito, okey, beryllium yung central atom natin. Then number of bonds na sa central ay dalawa, ito. Yung dalawang dito. Lone pair ay 0. So, siya ay ang pinaka-class niya ay AB2. AB2 yung class. So, yan ay linear. Linear. Linear yung electron arrangement niyan. Tapos yung molecular geometry niyan, linear din. So, ibig sabihin, yung bond angle nito ay, eto, nandito sa taas. Bond angle ay 180. Simulat, bakit kaya? 180 degrees. So, completely linear talaga siya, di ba? Ngayon, punta tayo sa case kung saan may tatlong atoms naman na nakapalibot sa central atom nyo. So, mapapansin nyo muna dito sa table, no? So, may table kasi siya ng summary ng Vesper theory. So, as we go along, madadagdagan 'tong table. So, huwag kayong malito. I-highlight ko naman dito kung ano yung current na dini-discuss. So, kapag ganito na yung setup, balik tayo dun sa sinabi ko, paano kapag yung may tatlong atoms na nakapalibot sa central atoms mo. Kapag ganito yung setup, ang magiging arrangement nito ay, nakalagay dito ay trigonal planar, yung electron geometry niya.
So, example is si ito, si boron trifluoride. So, boron trifluoride, BF3 yun. So, ang boron, alam niyo na based din sa diniscuss natin last time, exception siya sa octet rule. So, si boron ay makakapag-form lang ng tatlong bonds. Hmm, ano ba? Kumpitin muna natin yung kanyang valence electron. So, ito may tatlo, fluorine, 7 valence electrons, pero tatlo siya. So, 3 plus 21 is 24 electrons. So, pag linawin natin yung Lewis structure, so, bumabalik lang tayo, hindi ko na masyadong elaborate kung sa Lewis structure kasi na-discuss naman na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, ngayon, paano sila mag-a-arrange kaya? So, pag sinabing trigonal planar, so, para magkalayo-layo sila ng gusto, yung mga bonds tsaka mga lone pairs dito, magdi-distribute sila evenly sa paligid ng central atoms as you can see dito sa drawing natin. So, magdi-distribute sila evenly. So, para mong hinati yung parang nasa plane siya, di ba? So, meron ka diyang bilog. Para na-distribute sila diyan. Tapos parang hinati mo sa tatlo yung bilog. Ganyan. So, each bilog, yung angle niyan is ito, 120 degrees. So, paano nakuha ang 120 degrees? So, it's, di ba yung isang bilog, 360 degrees in total. So, divide lang sa 3. So, lahat ng band angle sa BF3, so sa boron trifluoride ay 120 degrees. Kaya yung final geometry niya, so electron arrangement is trigonal planar, no? Tapos ang final molecular geometry ay, you know, trigonal planar pa rin. So, isa sa mga techniques dito, no, kapag wala pa tayong lone pairs na tinatackle, usually ang electron geometry at saka molecular geometry parehas siya. Okay? So far, nakadalawa na tayo. Alam natin yung itsura ng linear, saka itong next ay trigonal planar. So, kung makikita lang natin dito sa ball and stick model ni boron trifluoride, so ano siya. Kaya siya sinabing planar, medyo mahirap ipaano. No? So, kapag nagkaroon na tayo ng modeling kit, molecular model kit, papakita ko sa inyo siya ng face to face. So, meron tayong plane. Ito yung plane. Actually, ito. Meron tayong plane. Kung sabihing plane, di ba, parang siyang sheet of paper. So, kaya siya planar, ibig sabihin nakalapat siya diyan sa plane. Parang diretso lang siya, ganun. So, wala siyang angle ng iba-iba. Kumbaga, wala, nakalapag lang siya sa plane. So, equally, nakalapag siya sa plane. Yan, parang ganyan siya. Then, nakalapat lang siya sa plane. Tapos, ang band angle niya ay 110. Nakalapat lang, flat on the plane. Kaya siya plane. Next, kapag sinunod natin yung logic kanina 'no, yung sa may trigonal trigonal planar. Dati yun yung bilog sa tatlo. Paano kaya 'pag apat na yung central, apat na yung nakapalibot sa central atom, hahatiin ba natin yung bilog sa apat para magkaroon ng 90 degrees? So hindi, hindi siya gano'n. So, 'di ba yung bilog, gaganyanin ba natin tapos naka-cross na diyan yung apat na atom sa paligid ng central atom. So hindi, hindi yun tama kasi tandaan natin dapat, magre-repel at magre-repel yung mga electrons na yun sa isa't isa. So, makikita niyo rin naman dito sa drawing sa gilid 'no. So, hindi siya gano'n kasimple lang. So, kapag may 4 bonds sa central atoms, ang pinakamalayo na puwede nilang marating sa isa't isa ay hindi yung naka-cross na sign, kung hindi, tinatawag siya na tetrahedral geometry. So, example, kung may carbon ka sa gitna, tapos apat na hydrogen. So, sa Lewis structure, ganyan lang siya, di ba? So, yun yung limitation ng Lewis structure. Hindi natin nakikita yung shape ng molecule.
So ito, methane 'to, tawag dito ay methane. So ang shape niya talaga is tetrahedral or tetrahedron yung nabubuo niya. So methane is simplest hydrocarbon, tapos siya ang perfect example ng, ah, tetrahedral. Kung ide-drawing natin siya ng medyo 3D, so ganito siya. So isang hydrogen sa taas, tapos isang hydrogen sa gilid. Tapos usually nagdo-drawing ng wedge, tinatawag dito wedge, tapos dots or dash pala, tapos H. Ang nire-represent ng wedge ay yung, nasa harap siya ng molecule, nasa front siya ng molecule, front. Tapos itong dash ay wedge siya. Tapos itong dash ay nire-represent yung likod. So ito ay, wait lang, back of the molecule, dash lang. So, ganyan siya 'pag dinrawing mo ng medyo 3D. So, tandaan niyo na, um, hindi magfo-form ng 90 degrees kapag apat yung, um, molecule sa paligid ng ating central atom. So, ang angle nito ay 109.5 degrees. Sa lahat yan ng, dito, tsaka dito. 109.5 degrees. So, tandaan niyo ito ay tetrahedral yung electron arrangement niya or electron geometry, tetrahedral din yung molecular geometry. So, para ma-visualize niyo pa, ito yung ball and stick model ng methane. So, ang carbon nyo ay dito, H yan dito. So, hindi pa masyadong hin-highlight dito yung wedge, no? Pero ito naka-wedge na ito. So, ito naka-solid line. So, yan siya. So, gusto ko lang i-highlight ito. So, itong figure natin. Kasi gagamitin nyo naman kasi pag-review kayo. So, dito sa carbon, naka-wedge siya. Tandaan niyo, may wedge diyan. Solid wedge. Dito sa kabila, dash siya. Ganun. Okay? Para malinaw siya. Tapos ito, ah, plain siya kasama yung carbon. Ganyan siya. Okay? So, important yung wedge tsaka dash niya para sa 3D, three-dimensional visualization. Kahit wala kayong molecular model. Oh, moving on. Ngayon naman, anong mangyayari kung may central atom na naka-bond sa 5 atoms, tapos wala pa ring lone pairs? Medyo mas tricky na ito kumpara sa linear, trigonal planar, at saka tetrahedral kasi hindi na siya ganoon ka-intuitive. So, um, ang tawag dito ay trigonal bipyramidal. So, tandaan dahil walang lone pair sa central atom, yung molecular geometry niya ay same lang yun. Yun yun, trigonal bipyramidal. So, punta tayo dito sa example dito sa susunod na slide. Punta tayo dito sa example, si phosphorus pentachloride or PCl5. So, parang nadaanan na rin natin sa previous examples natin. So, molecule na yan, kung gagawa tayo ng Lewis structure niya, so, natin ba-drawing? Dito na lang. Yung structure niya, P, yun siya, di ba? Tapos, 5 ang, so, another exemption sa ano to, octet rule si phosphorus. Ito, nagpas siya sa 8. Ngayon ang Lewis structure. Nothing wrong sa Lewis structure. Ulitin ko lang, hindi natin malaman yung geometry sa Lewis structure. So, limang rin, tapos kompleto ng effects ng mga chlorine dito. So, titignan mo, no? Yun nga, hindi siya nakikita. Pero pag imagine natin yung 3D representation niya, so dito, makikita niyo dito sa part na to. Yung phosphorus nasa gitna, yung phosphorus nasa gitna, ito yung phosphorus nasa gitna. So, ito rin yung ball and stick model. No? Tapos, merong um, yung bonded na atom, yung central atom na atom, yung chlorine sa case na to, isa nasa taas, isa nasa baba. Isa nasa taas, isa nasa baba.
So, yung position na nasa taas, tinatawag yun na ang tawag dito sa position yung nasa taas tsaka nasa baba ay, iba natin color, eggshell position 'tong dalawang 'to. Eggshell position. Ayan, eggshell position. Eggshell position, nasa nakapang sa taas tsaka sa baba. Tapos tatlong atoms na naka-spread out sa gitna, yung tatlo dito, naka-spread out sa gitna na nagfo-form ng parang trigonal planar din siya, 'di ba? Sa ating tatlong fluorine na nafi-form, So, tandaan niyo yung trigonal planar, 'di ba, sabi ko parang nakalapag sa plane. So, paano ko siya mapapakita sa inyo? Imagine niyo may plane dito na palipad. Paano ko ba siya mapakita ng maayos? Parang ganyan siya. Nakalapag sila dito sa plane na 'to. Nakalapag yan, tapos yung dalawang chlorine na nasa eggshell position, yung naka-connect sa taas tsaka sa baba. So, ganyan siya. So, hopefully, na-imagine niyo siya. Tapos yun, ganito pa din yung isang chlorine ay nasa harap na part, naka-wedge, wedge siya. Ta's yung isa ay nasa likod, naka-dash. Hindi niyo kailangan masyadong laki, nilalaki mo din para ma-visualize niyo maigi. So yan, yan. Nasa likod siya, 'di ba? At yun, naka-dash. Ito yung naka-wedge. So siyempre sa ball and stick model, pinapakita yung dash tsaka wedge. Ball and stick model naman siya. Okay? So Sa best pair theory, kailangan medyo marunong kayong mag-imagine 'no, ng 3D, 2D, 3D 'yan. Diyan gagana yung medyo creative side niyo 'pag nag-a-analyze. So, ang angle nito, yung nasa eggshell position, ang angle nila sa isa't isa ay ito ay 90 degrees. Tapos yung angle na nasa plane ay 120 katulad nga nung sa trigonal planar. Okey? Habol ka din pala, bakit nga ba siya tinawag na trigonal bipyramidal. So by the word, yun nga alam natin na may trigonal plane dito sa trigonal planar dito sa gitna, 'di ba? Ayan siya. So kaya siya tinawag na bipyramidal kasi magbubuka na ang dalawang pyramid. So paano siya nangyari? So dito, kapalit ng pa-ganyan diyan, ayan siya. So ito yung isa mong pyramid nasa taas, nakatutok sa taas. So yung pangalawa, dito naman sa bakit ko ba tinutugtog ganun? Kasi plain na ano, sa plain kasi ako nag-ano, ano kulay maganda, violet na lang para iba lang. So, ito yung isang pyramid, ayan. So, yung isang pyramid, tas yung pangalawang pyramid nasa baba, kaya siya dalawa, actually nandun na siya sa isang table 'no, kaya ito siya, broken lens ko na lang, kasi nasa likod. Tapos dito, ayan medyo nakakalito na, ito yung mga local lens na. So, ito lang naman siya. Ito lang din siya, yes. So, ito yung isang pyramid patataas, yan. Tapos ito yung pangalawang pyramid, inverted siya sa ilalim. Okey? So, ano ko 'to kasi nagbabago siya. Yun lang, hinabol ko lang tapos sa next na tayo. So, paano naman kung anim naman yung nakapalibot sa ating central atom tapos wala pa ring lone pair? So, ang tawag dun sa shape na yun ay octahedral index, octahedral. So, since walang lone pair, same lang sila. Parang ito na yung last na mga simple na tetrima. So, pansinin niyo rin dito na nandito na tayo sa class na ito, physics. So, ang example niyan ay si sulfur hexafluoride. So, tatandaan natin siya. Imagine ulit yun naman. Kung gagawa ka ng Lewis structure, kung si sulfur, ano din yan, exception din sa
Hmm, mm, nasa here, one, two, three, one, two, three, five, Ganyan ko na lang 'no, hindi ko na nilagyan yung bandang gitna. Ah, so hopefully by this time, master na dapat yun sa basic structure. Ayan. Sa lower structure ulit, hindi nakikita yung shape, 'di ba? Pero tama pa rin naman yung, tama naman yung ating what do you call that, loose structure. It's just that hindi navi-visualize in 3 dimensions yung, molecule. So, kung iaano ulit natin siya, i-imagine natin siyang 3D, so silver nandun sa gitna, ay nawala siya. Wait lang, parang hindi mabuo yung ginawa ko. Kaya dito pa din siya, sorry. So, i-edit natin doon kung natin yung structure. Hindi na siguro. Hindi tayo i-do-drawing yung dual structure, nasa video na yun. So, in-edit ko, so ito na yung silver, tapos anim na chlorine, nakapanibot. So, ano yan? Okay, dito ulit. Okay, yan. So, anim na fluorine atoms nakapalibot sa kanya. So, ganun din 'to. So, may plane din ulit sa gitna, yan. So, kailangan nating imagine yun. So, may square na plane diyan. Square ba 'to o rectangle? Ano yun? So, ang pangalan ay octahedron 'no, octahedron. So, yun. Hindi naman sa ibang mabigat, papausan ko siya. So, merong meron na naman dito na tinatawag na H-shell position. Ito, H-shell position 'to. H-shell, hmm, puro H-shell kasi bakit? Nasa taas siya, sa taas tsaka nasa baba. So, H-shell position ang tawag diyan. So, sa organic chemistry ma-encounter niyo ulit yan, eggshell tsaka equatorial position. Equatorial, actually ito yung mga nasa paligid. Hindi ko na masyadong highlight itong equatorial na tawag diyan. Hmm, yung mga nasa equatorial position, sige lagyan na natin. So, itong mga 'to, yan, equatorial position yan. So, ito rin, yan, equatorial position. So, dalawang position. Tapos sabi ko ulit dito, na yung dalawang fluorine ay nasa harap. Ano nga nasa harap? Kasi equally distributed sila. So, dalawa yung nasa harap na naka-wedge. Tas dalawa din yung nasa likod. Ito, broken na dapat siya. Broken ends. Dash na dapat yun. Tsaka ito. Yan, ganyan siya dapat. So, ito yung nasa harap. Hmm, yung nasa harap. Tapos okay? Yung dash. Dapat na. Alam. Papalaki dapat yung dash. So, ang angle lahat niyan, total angle niya, I mean, lahat ng angle niyan is ito, 90 degrees. Lahat yan, 90 degrees. Kasi equally distributed sila. So, bakit nga ba nagkagano'n? I-highlight ko ulit ng violet 'no. So, may square ka kasing nabuo dito. Actually, square dapat yan since equal ano siya. Tapos ito yung octahedron niya. Ayan siya. Oh, ay shucks. Ang laki ng tambakan. Ayan. Ito, octahedron. Saan pa isa? Ito, dito. Basta ganyan. Okay, yung isa. Ayun, tapos yung isa nasa baba. Ayan. Ano siya? Diba, nakakalito na. Ito na makikita niyo naman dito. Maganda yung visualization dito. So, ito yung square na plane, di ba? Wala, naka-connect yun. Yun yung nakikita niyo. Same lang din sa kanina. Okay?
Try dito. Ang gulo ng drawing ko minsan ko tensyon. So, lahat ng angle niyan ay 90 degrees. Kada pipiliin mo 'to, pipiliin mo 'to ano mo siya sa Avogadro software, ito, tsaka ito, 90 yun. So, sa next naman 90 din yan. So, equal ang kanilang, bond angle distribution. Yun yung pinaka-stable arrangement nitong sa octahedron. So, hopefully ito yung summary nung diniscuss natin. So, ito yung mga example na, molecules. So, yan lang naman yun. So, diniscuss natin yung linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, tsaka octahedral. So, ito yung mga example niyan. So, parang iba diyan nasa ano niyo, nasa laboratory exercise na yun, eh. Ayan, at least nagkaroon na kayo ng idea dun sa mga basic. So, magpo-proceed tayo dun sa may mga lone pair na. How this is here to get excited, it gets excited. Balikan natin yung tetrahedral arrangement 'no. Kung makikita natin dito may tetrahedral arrangement dito sa molecule ng ito ay CH4 methane, ito ay NH3, ammonia, at ito ay water, H2O. So punta muna tayo dito kay, methane. So carbon ang nasa central atom. So review lang ulit, 4 na hydrogen nakabond sa kanya, walang lone pair. Ano yung kanyang ano ang tawag sa kanya? So yung molecular geometry tsaka electron arrangement niya. So lahat 'to, itong labelan ko na lang ng A, B, tsaka C. So ang electron arrangement nila, wait lang, red na naman. Ang electron geometry pala, sorry, ng A, B, at saka C. Yung A, B, tsaka C ay tetrahedral. Tandaan niyo yung sinabi ko. Tetrahedral. Tetrahedral yung electron geometry ni A, B, tsaka C. So, magkakaiba-iba na 'to pagdating sa molecular geometry niya kasi may mga involved na lone pairs na tayo dito. So, ito ay overview lang. So, papakita ko lang sa inyo yung effect ng lone pairs versus sa bonding pair. So, yun. So, dito basic, ang molecular geometry nito ay tetrahedral since wala tayong lone pair. So, ang bond ay ulit sa baba, 109.5. 109.5. 109.5 and then pagdating naman dito sa B, kay ammonia, so meron tayo ditong lone pair na naglalaro na na lone pair. Lock na lang, palipat-lipat yung ano ko, sorry. So, kung titingnan natin, si hydrogen nasa gitna, tapos may tatlong bonds, yung H, yung hydrogen na connect sa kanya. Then dito ay meron tayong lone pair. Yan yung itsura ng lone pair. So tandaan nyo, electrons in bonds are shared. So electrons in bond, ito mga nasa bonds, ito ay shared. Shared electrons, mga nasa bond. 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 Okay? Since ang lone pair ay hindi shared, ang lone pair ay hindi shared, unshared siya. Unshared electron, lone pair. Since hindi siya shared, mas malakas yung repulsion niya. Kasi kung makikita niyo dito sa angle niya 'no, 107.3 na lang. 107.3 naman yung angle niya. So, dito makikita talaga kung na pinu-push ito nito, ni lone pair, pinu-push yung bonds para mas maging ano siya, mas maging maliit siya. So, dun nakikita yung power ng lone pair, actually. So
Kaya nagreresulta siya sa mas maliit na bond angle between dito sa indicated na angles. Yun yung effect ng unshared electrons. Mas malakas yung repulsion niya sa mga bonding pairs. Ano pa ba yung nanonood ko dito? So dito naman, mag-iiba na yung molecular geometry niya. Since wala namang nasa taas, so ito lang talaga yung consider for molecular geometry. Di ba tandaan niyo yung molecular geometry, ang kino-consider lang ay bonds. So kung makikita niyo yung shape nito ay, ang geometry nito ay trigonal, pyramidal. So, para siyang pyramid lang na diretso ganyan. Pero hindi siya planar kasi medyo nabe-bend na siya pababa, di ba? Buhat mo itong bone pin, buhat mo itong lento. So pagdating naman dito sa water molecule, ayan, central atom is nasa oxygen, water. So alam mo naman na yun. Ang dalawang lone pairs na dito ang involved. Ito, tsaka ito, nandito. So anong mas ina-expect natin? Kung ang unshared electron, malakas yung repulsion niya, isang unshared pa lang yun, parang isang pair of unshared electron pa lang. Paano 'pag naging dalawa pa, 'no? So makikita niyo dito ngayon na naka-indicate yung angle. So ito, ta's ito nagre-repel pa silang dalawa sa isa't isa, ta's ito nire-repel niya pa ba't pa ganito. So makikita niyo na mas lumiit pa lalo yung angle between nung hydrogen. Itong water molecule, angle between them. Tapos ang molecular geometry na nito ay ano siya, molecular geometry na nito ay ano na siya, bent na siya. Bent yung tawag. Kasi ito na yung part niya. Yan na lang yung nag-i-exist. Wala naman itong dalawang lone pair. Hindi siya kasama sa molecular geometry. Okay, so to summarize lang yung part. So lone pair versus lone pair repulsion, yung pinaka mataas yung repulsion. Sumunod yung lone pair versus bonding pair repulsion. Then yung pinaka mahina na repulsion is bonding pair versus bonding pair. So baka malito kayo. Kaya sa example, letter C, sa letter B, tapos sa letter A. Yun yung example. Okay? Kaya habang dumarami yung lone pairs, mas lumiliit ang bond angle. So balikan natin ngayon yung sa trigonal planar molecule. Tapos yung counterpart niya kapag meron na lone pair para mas ma-imagine mo siya. So sa case number 1, so ito yung sa class nito, yung walang lone pair. Balik tayo, central atom niya ay may tatlong bonds sa kanya, di ba? Tapos walang lone pair. Yun. So ang nangyari dyan sa kanya ay ganyan siya, di ba? So sundan ko lang yung mga letter. Ganyan siya. So trigonal planar yung electron geometry tsaka molecular geometry. So ang angle ay 120 degrees. So lagay ko lang dito, 120 degrees yung angle. Kasi hindi sa pinakita. So dito naman sa case number 2, makikita niyo na yung letter E dito, no? So nadagdagan na siya dun sa class kasi meron ng existence ng lone pair. So palitan lang natin yung isa sa mga bonds dito. Yung ilalagay natin. Papalitan natin ito sa baba sige, sundan natin yung pattern dito sa drawing sa gilid para mas madali na makuha. So si A, yun siya, kasunod si B, si B. So ito yung original. So sabi ko, tatanggalin yung isang bonding pair. So papalitan natin siya ng lone pair. Hindi na siya bond, guys. So tinatapat, nilalagyan ko lang na ganyan to represent yung itong sa class. Pero in reality, ito siya. Ganyan siya. Lone pair lang. Dalawang tuldok. Okay. So ito, in the form lang ng formula dito sa taas. So makikita niyo yung resulta, no?
Um, Trigonal planar pa din yung kanyang electron arrangement. Kasi hindi naman kino-consider natin lahat 'di ba sa electron arrangement. Electron arrangement, anong tawag dito? Electron geometry. Kino-consider natin lahat ng elements, lahat ng lone pair at saka bonding pairs. Pero 'pag nakikita niyo naman sa molecular geometry since tinanggal mo na yung ano, lone pair na siya na nandito sa taas na part, i-highlight ko na lang din. Lone pair na 'to 'di ba? So, technically wala ka ng makikita diyan kundi electron cloud lang. I mean, wala na talaga. So, ang makikita mo na lang na, geometry is itong part na 'to, ayan siya. So, yan siya, ang tawag sa kanya ay bend, parang nag-bend lang kasi siya, ito siya, bend. So, ang key idea dito is electron geometry titingnan lahat ng bonding pairs, genuine pairs. Sa molecular geometry titingnan natin yung bonds. Kaya kapag nagkaroon ng lone pair na pumalit sa bond, automatic magbabago talaga yung shape ng isang molecule, magbabago siya. So ito, tanggalin natin yung hole ito para bigyan ulit 'to. Ano lang 'to, tapos palitan ko na ng broken lines number. So yun siya, ganun siya. Para siyang nag-bend na stick, kaya bend siguro yun. Pinangalan lang nila. Okey, okey. So what's next? Next is ito na, meron tayong tatlong atoms na nakabond sa ating central atom at saka isang lone pair. Actually, diniscuss na natin 'to dito kanina. So ito kasi ay sa tetrahedral, 'di ba? Yung electron geometry niya ay tetrahedral. So, ito yung mga yun, tetrahedral siya. Pero isa ang lone pair daw. So, basically, ito yung sagot ko. Um, Makikita niyo dito sa example, si ammonia ulit, nandito siya. So, ang tawag na sa kanya ay trigonal pyramidal ang molecular geometry. So, medyo ano na, dinaanan na natin 'to, na-explain naman na 'to. Nakita lang kung paano pinush ng lone pair sa taas yung, tatlong bonding pairs, resulting sa angle na 107.3. Angle ay 107.3 degrees. Okey. Makikita niyo talaga dito na same electron geometry nila, tetrahedral, pero iba-iba yung molecular geometry. Depende kung ilan ang lone pairs at saka pumalit sa bond. Meron din dito sa susunod. So, ito yung water kanina, water molecule, yan. So, dito naman, dalawa na lang yung nasa dalawang, atoms na lang yung naka-bond sa ating central atom, tapos dalawa yung lone pair. So, under pa din 'to ng tetrahedral na electron geometry, pero nag-iba na ulit yung, molecular geometry niya. This is paired na. So, ito na din yung kanina ko pinakita dito. So, water molecule. And then yung angle niya ay, ah, yung angle ay 151.5. Ganun na 'no. Kung makikita niyo dito 'no, dati trigonal pyramidal siya, tinanggalan mo lang ulit ng isang bonding pair, napalitan ng lone pair, iba na siya, bend na yung tawag sa kanya. Okey, okey. Dito sa next natin, um, medyo complicated 'tong part na 'to kasi pansinin niyo 'no, wala dito sa tetrahedral, ay sorry, sa tetrahedral nagtanggal tayo ng dalawang lone pairs, nakapag-result tayo sa nagtanggal tayo ng isang bonding pair. So, nakapag-result tayo dito sa trigonal pyramidal. Nagtanggal pa tayo ulit ng isa, bonding pair, ta's nag-result tayo sa net. So, out of that, nakapag-produce tayo ng dalawang, bagong molecular geometry. Dito naman sa 5 electron groups, AB5. So, kapag nagtanggal tayo ng isang bonding pair, dito tayo, so may isang lone pair 'no. So, ang step 1 natin, sa trigonal, meron tayong 5 regions. So, i-drawing ko na lang ulit 'to. Mas na-imagine na. Pencil A,
Sabihin, hindi ano, hindi ulit dito. Meron dito, coverage, di ba? Tapos flash. So, yan yung, ito yan si AB5. Doon ko lang kulay ng dalawa nito. Baka malito ka. AB5, ito siya sa AB5. Yung blue. AB5 yung red. Tama, sorry. Yan. Siya. Ang pagdating dito kay blue, AB4E. Sinasabi dito magtatanggal ng okay. So, dito sa rulings, pagdating kay trigonal bipyramidal, um, meron tayong, kung naalala mo, yung dalawang position, di ba? Meron tayo ditong eggshell positions, tapos dito ay meron tayo ng equatorial. So, piliin ko eggshell position, yung yellow ay equatorial. So, ang rule daw, equatorial. Ang rule daw, pagdating dito kay um, trigonal bipyramidal is magre-remove muna tayo ang mga i-remove natin ay sa equatorial position muna ng mga bonding pairs. Bakit kaya gano'n? Sige, tingnan natin. Huwag muna natin galawin yung mga eggshell, ano natin, eggshell atoms natin, yung mga atoms na nasa eggshell position. Kasi tingnan natin yung mangyayari no, kapag sa equatorial muna tayo nagsama. So, kung magtatanggal tayo ng isa, tanggalin muna natin yung isa since nandito muna tayo sa isa, di ba? Tanggal tayo isa. So, ang nangyari ngayon sa kanya, gawin ko yung blue kasi nakabili tayo dito, no? Yan. Gawin ko na lang siya sa pader. So, dito magiging ko na siya. So, palaman, blue, orange, blue, blue. Tapos dito ay, iron lone pair. So, teka na lang, tinanggal natin ay, part na to. Tinanggal natin na part. Yan, ito yung tinanggal natin na part. So, magre-resulta sa bagong molecular geometry. So, ang electron geometry ay trigonal bipyramidal pa din, pero mag-iiba na ang kanyang um, molecular geometry. Tinatawag na ito na distorted tetrahedron. Distorted tetrahedron. Kung makikita niyo dito sa ball and stick model, no? Makikita niyo dito sa ball and stick model. Ay, na. Sa ball and stick model, parang yung distorted na yung ganun kanina, yung pyramid natin na ganun. Pero medyo distorted siya kasi medyo bent yung sides niya dahil dun sa dito sa lone pair na nagpu-push ng angle mula towards each other. Mas lumilit ngayon yung angle. Yung Mas familiar tayo sa itsura niya 'no, kasi medyo mahirap ma-imagine kapag wala talagang model view. Tinatawag din 'to na also known as seesaw shape yung molecular geometry. So, yan, note niyo lang 'yan. Pero ang gamit sa textbook ay distorted tetrahedron. Hmm. So, i-continue natin yung pagtanggal ng, bonding pairs 'no. So, sunod tayo dito sa susunod. So, ayan siya, nagtanggal tayo ulit 'di ba? So, ang nangyari nga sa drawing natin, ano ulit yung mga tatanggalin? Yung nasa equatorial. So, nagtanggal na tayo dito, tatanggalin natin yung nandito sa sunod. Meron pa rin sa likod. So, ayan siya. So, ito na yung itsura, titingnan natin. So, gano'n pa din, trigonal bipyramidal pa din yung ating electron geometry. Pero kung mapapansin niyo since wala na yung pala ang tinanggal natin ay yung nasa it doesn't matter na kung yung harap or likod niya naka-attach sa equatorial. So, i-highlight ko lang ulit yung equatorial atoms natin, tapos yung eggshell atoms natin. Green pala, para lang consistent sa PowerPoint.
So yan, tinanggal natin, ang natira na lang ay, yun, isa nasa likod ta's yung dalawa nasa eggshell position. So ito na siya, makikita niyo dito. Ang example niya is yung chlorine trifluoride. So ang tawag diyan ay T-shape 'no. So ayan, makikita niyo kasi dito na para siyang letter T, ayan siya, kaya siya T-shape, okey. So continue natin yung pag-remove pa, isa pa, natanggal pa natin yung isang, bonding pair niya. So bear with me dito sa pag-ano, kasi babalik-balikan ko, so ito na muna siya. So dalawa na lang yung naka-bond sa central atom, tatlo ang lone pair. So ulit-ulit, drawing ko ulit, yung dalawa nasa eggshell position. So ito, yun ito, dinagdag mo lang dito sa harap, dinagdag mo nasa likod. So ano na lang yung natira natin, yung nasa eggshell position na lang. So highlight ko ulit 'no, ito yung mga tinanggal na natin. So ang natira na lang yung mga nasa eggshell position. Kung titignan niyo siya, initially, kung titignan niyo yung example, so ang tira na lang yung nasa straight na, eh. So iodine iodide, iodine pala 'to, yung kaninang sinample ko kanina sa umpisa. So technically, linear na lang siya kasi diretso siya, ito siya, ito yung diretsong gano'n, okey? So ilan yun? So nakapag-resolve tayo sa tatlo, wala sa trigonal bipiramidal 'no, dito sa origin niya, AB5. So naging distorted tetrahedron siya, tapos T-shape or T-shape, tama. Yung distorted tetrahedron puwede mo rin tawagin seesaw, tas V-shape and then linear. Okey, medyo madami-dami yung sa ano, trigonal bipyramidal. Okey, so dito sa ating last group, so 6 electron group 'no. So originally octahedral siya, 'di ba, yung kanina. So sundan na lang natin yung pattern kung paano ko siya in-explain dun sa trigonal bipyramidal. So tanggalan daw natin ng, um, isang bonding pair. Pero at least in this case naman, magtatanggal tayo sa weak shell position naman tayo magsusunod na magtanggal. Oo, so kung ma-imagine niyo siya, so ganun siya 'di ba? Originally ganun siya, so i-highlight ko ulit yung nasa equatorial, ito yung nasa equatorial, tapos ito yung nasa eggshell position natin. So magtatanggal tayo sa eggshell naman tayo instead of sa equatorial. May-imagine din siya, eh, kung magtanggal tayo sa equatorial, medyo weird yung magiging shape niya 'no. So medyo mahirapan tayong mag-imagine, baka magre-rely pa tayo sa software siguro para mas ma-visualize kasi para ma-animate or ma-simulate yung adjustment na gagawin ng molecule. Pero dito, in this case, para mas madali natin makita, magtatanggal tayo sa may, um, friction position. So magiging ganyan na siya, magiging nasa baba ay yung ating launcher. So ito yung nasa eggshell. Nasa eggshell yung tinanggal natin. So basically ito ay ito. So tingnan niyo yung example, si bromine pentafluoride. Ito, bromine pentafluoride. Ang kulit niya 'no? So ang tawag diyan ay square pyramidal. So bakit siya square pyramidal? Kung makikita niyo dito 'no, let's evaluate ulit. Hmm. So ito yung square na base ng alam niyo yung pyramid 'di ba? So ito yung square na base ng pyramid. Wait lang, bunutan natin na try ko siyang i-drawing. Hmm, so ito yun sa likod ng pyramid. So ko-connect kayo dun sa taas, sa tuktok ng pyramid. O kaya siya square pyramid, ayan siya.
Wala na siyang nasa ilalim kasi nga lone pair na nandiyan. Ayun siya. Tatanggalin ko ulit yung pin. Yung pin dito. Yan. So, paano 'pag move on tayo sa susunod ulit, tanggalin natin yung isa pang eggshell. Tandaan niyo, bakit kaya hanggang dalawa lang pa ba? Hanggang 3 lang tinanggal natin kasi 3 lang naman dito sa trigonal bitriangle, 3 lang yung nasa equatorial position, 'di ba? So, pagdating dito kay octahedral, 2 lang yung nasa eggshell position. So, puwede pa tayong magtanggal ng isa pa na na bonding pair dun sa kabilang side naman. So, ito siya, hmm, tanggalin lang natin. So, isulat ko lang ulit yung original para for reference lang. Bilisan ko lang 'to. Okay, bilisan ko lang, sige. I-highlight ko muna yung ating equatorials, tapos ito yung eggshell position. So, natanggal na 2 na yung tatanggalin natin dito. So, ah, dalawang nasa eggshell position na ang tatanggalin natin. So, ganyan na siya. Ito ay lone pair. Okey. So, highlight ko lang ulit para consistent. Basically, ito na yung drawing. Tapos ang example niya ay posisinon, tetrafluoride. So, ang tawag sa molecular geometry niya ay square planar. So, nasa plane lang siya. So, plane yung parang yung kanina ko sinabi niyo, patag, parang nasa patag. Nasa patag lang siya na plane. Ayan, nakalapat lang siya sa plane. Square planar naman. Yung kanina ay diagonal planar, 'di ba? So, triangle lang nasa plane. Okay, hopefully naintindihan niyo itong mga molecular geometries natin, 'no? So, yung summary nitong, may mga lone pair is makikita niyo naman dito sa table. Nasa book niyo din naman 'to. So, yeah. So, basically natakal na natin lahat halos. Simula nung sa dito, yung mga walang lone pair, tapos kapag nagkaroon na ng lone pair, ano nangyayari? So, kitang-kita niyo yung, um, interaction ng mga bonds. Anong nangyayari kapag may lone pair, anong nangyayari kapag walang lone pair, anong nangyayari sa bond angle, sa bond length, yun. So, susunod maggawa tayo ng konting practice exercises. I-run-through lang natin 'no. So, overall ito yung steps na kailangan gawin para ma-predict yung molecular geometry ng isang, compound or molecule. So, do-draw niyo yung Lewis structure para makita niyo yung, um, overall structure niya, electron-wise. Tapos number 2, i-count yung number of lone pairs. Tapos, lone pair sa central atom at saka yung number of atoms na naka-bind or naka-bound sa central atom mo. Then using the best pair theory, i-predict mo yung geometry ng molecule. So ito may mga work example dito. Medyo nakaano na siya. Kita naman na siya dito. So meron tayo ditong sulfur dioxide. Central atom natin, 2 naka-bind tapos may lone pair na isa. So ito ay bent. Then dito sa pangalawa, meron tayong 4 na ito yung central natin, may 4 tayo na bonding pair, tapos may isang, um, lone pair. So nagmula yan sa sinimula ng ano, ng electron monomer, AB5, 'di ba? Dun siya nagmula sa AB5. So kung babalikan natin kanina, AB5 ay dito siya. So mula trigonal bipyramidal, siya ay distorted tetrahedral. Okay, distorted tetrahedral. Okay? So meron ako ditong ginawa na work example pa, pakita ko na lang sa inyo kasi medyo ano, mahaba na yung video.
Marami pa tayong ita-tackle. So ito sa arsenic hydride, kinuha ko lang yung number of valence electron. Ganito lang din kung gagawin niyo guys kapag mayroon kayong problem about sa molecular geometry. Kunin lang ulit yung valence electron, yung structure, yung structure ng arsenic hydride. Check nyo din sa best pair. Best pair. So, tatlo yung nasa bonding pair, tapos isa ang lone pair. Nakikita nyo na siya ay so kung gusto niyo pa mas imagine yun, drawing niyo siya ng parang pa-3D ganyan. Tapos ito ay trigonal pyramidal. Next, ito oxygen dichloride. 20 ang valence electron. Lose structure niya ito. Tapos, check niyo yung bonding pair. Dalawa. Ilan ang lone pair sa central atom? Dalawa din. So, ganun pa lang makikita niyo na pag ginawa niyo na para 3D. So, siya ay bent. Hindi siya. Bent siya. Next, ito. Triiodide. So, meron itong 22 electrons. Lewis structure. Ito. Hindi nakakalito yung Lewis structure ko. Wait lang. Ayusin natin. Hmm. Tapos nito ay yun siya, no? Balik mo. So, check natin ngayon yung sa best pair niya. Dalawa ang bonding pair, ilan ang lone pair sa central natin? Tatlo. Kapag ginawin niyo siya, so nagmula dito sa AB5, try ko nag-load ko kanila. Tatlong lone pair ang introduce na natanggal. Tatlong bonding pair ang natanggal, napalitan ng tatlong lone pair. So ano siya? Linear. Maganda rin naman drawing niya sa actually para mas ma-imagine niyo. So ito naman, C2H4, ethane to ethane. Ilan ang total valence electron na 12. So, kung titingnan niyo itong unang structure na ginawa ko, ito, kung titingnan niyo ito, tapos pag chinek niyo yung formal charge ng carbon, makikita niyo, di ba, may formal charge ito negative, tapos meron dito sa kabila positive. So, anong rule natin sa Lewis structure? Minimize yung formal charge. Mas stable kapag wala formal charge. So, what if utilize natin yung um, sa pang-bond? Mag-form tayo ng double bond. So, yun. So, pag chinek nyo yan, yung formal charge na, wala na yung double bond dyan. Ay, wala na yung formal charges nun. So, yan na yung pinaka-stable. So, siya ay ethene. So, C double bond C. Then, kung check nyo yung um, molecular geometry ng part na to, so, check nyo na, dalawa lang yung bonding pair, pero wala namang lone pair. So, siya ay trigonal planar. So, ganun din sa kabilang side, since parehas na identical naman sa yung molecular geometry. Okay? Move na tayo sa next topic natin. Yung next na topic natin is about sa polarity ng molecules or bond polarity. So, bago tayo mag-proceed dun, um, may papa-imagine lang ako sa inyo. Halimbawa, dito tayo ngayon sa may kalye dito. So, ayan. May kalye dito tapos isipin niyo itong intersection na 'to may dalawang kotse. So, yung dalawang kotse na yun, si car A tsaka si car B. Parehas sila ng mass, tsaka parehas din sila ng speed. So, hindi ko na nalalagay. Hindi na tayo magpapaka-specific dun. Basta imagine niyo na parehas sila ng um, mass tsaka ng speed. So, tumatakbo sila at the opposite side ng kalye. Then, paano kaya pag nagbanggaan sila dito sa center? No? Paano kaya pag anong mangyayari? So, ang mangyayari diyan, since parehas sila ng mass, parehas sila ng speed, hindi sila didiretso sa ibang direksyon. Parang magdidikit sila dito sa gitna. Magbabanggaan lang sila diyan.
Tas hihinto lang sila sa gitna, 'di na sila magmo-move kung saan man kasi nag-cancel out yung anong tawag dito, vector. Yung vector or sa physics na 'to, yung vector nila nag-cancel out kaya anong nangyayari sa ano ko, nag-cancel out yung vector nila kaya hindi sila magmo-move. Ngayon punta tayo sa pangalawang senaryo. So, ito ulit tayo sa sunod na highway. Meron ulit highway dito. Paano naman kapag si Car AI nandito sa ito pa din, si Car B dito nanggagaling. Tapos gano'n ulit yung condition. Same ang kanilang mass at saka speed, pero magkakabanggaan sila sa ganitong posisyon. Ano kaya mangyayari 'no? 'Pag nagbanggaan sila, so hindi maka-cancel yung vectors kung saan sila papunta. So magkakaroon ng resulting vector. Eto hindi siya magkaka mag-a-add up yung dalawang vectors na 'to. Tapos yung resulta nun liliko sila papunta sa isang direksyon. So 'pag tinignan natin yung vector ng isang papunta dito, tapos papunta dito. 'Pag nag-add kasi tayo ng vector, isang pa gano'n 'di ba? Tapos isang pababa. So yung resulting vector ay eto. So pupunta sila dito ngayon sa direksyon na 'to. So gano'n siya 'no, same yung principle nito sa concept ng 'pag in-apply natin 'tong vector adding sa molecules, same siya kapag inaalam natin yung, dipole moments ng isang molecule. So halimbawa, bigyan ko muna kayo ng example dito bago tayo pumunta sa slide. Si carbon dioxide, 'di ba, carbon dioxide. So meron siyang dalawang polar bond, alam natin yung, ganyan ang kanyang Lewis structure, 'di ba? So meron siyang dalawang polar bond dahil si oxygen is very electronegative. So may dipole papunta sa actually diniscuss ko na sa inyo po nung ano, eh, nung pre-lab natin 'di ba, nung sa Avogadro. Yung dipole moment papunta sa kaliwa, tapos isa papunta sa kanan. So anong nangyari dito? So dahil linear yung geometry niya tapos equal yung bond length from both sides nito. So yung vector or yung dipole nung dalawang band na 'to ay nagka-cancel out with each other. Kumbaga 'pag gusto mo siyang ma-imagine, isa 'di ba pupunta dito. So mula dito sa part na 'to, punta ka ulit dito pabalik. So walang nangyari dun walang resulting dipole, nag-cancel out lang siya. So alam natin dahil dun si, carbon dioxide ay non-polar dahil nag-cancel out ang kanyang, dipole. So isa pa example, bago tayo dun sa PowerPoint, si water, alam natin na bent yung ano ng water 'di ba? Yung molecular geometry niya. So, saan papunta ang dipole sa molecule na 'to? Ano ba yung mas electronegative, si oxygen 'di ba? So yung arrows natin, yung dipole moment arrows natin papunta kay oxygen parehas. Yung sa kanyang geometry ay bent, ganyan siya. So tingin mo magka-cancel out ba yung, um, vectors dito? So isa pataas 'di ba? Tapos isang papunta sa kabila. So may resulting dipole na pa-ganito. So ang pinaka-net dipole niya ay pa-ganyan. So kapag may resulting dipole moment, so alam natin na itong water ay polar molecule dahil nagkaroon ng net dipole moment. Okay, so yun yung isang example. So punta tayo sa, PowerPoint natin. So ito lang naman yung simpleng illustration nung hindi simple kasi may formula. Illustration ng, um
dipole moments and polar molecules, si hydrogen fluoride, makikita niyo dito sa kanyang, um, anong tawag dito, electrostatic map. So, makikita niyo dito na may partial positive charge dito, tas partial negative sa fluorine. So, meron siyang resulting dipole na papunta dito kay fluorine. So, alam natin na polar molecule ito, si hydrogen fluoride, kasi meron siyang, dipole moment. Then, yung formula ng dipole moment is ito. So, symbolize lang ng mu, dipole moment. So, product siya ng charge times distance between the charges. So, ano 'tong 1D na 'to? Hindi ko naman kayo pagkukumputin ng dipole moment. So, ang mahalaga malaman niyo kung saan papunta yung final dipole moment ng isang molecule. So, ito lang yung basically yung computation, 'no. Tapos yung polar molecules kasi, bakit ba natin siya inaalam? Kasi merong property ang mga polar molecules kapag merong electric field na in-apply sa kanya, nag-a-align siya para parang mag-conduct ng electricity, parang gano'n, mag-conduct ng charge. Makikita niyo 'no, na nag-a-align yung negative, positive, negative, positive. In that way, kasi meron ka ditong field. Whereas kapag wala naman yung 'pag wala naman yung field, random lang sila na ganito. So, wala namang nangyayari sa kanyang, important. So, pagdating naman dito, bond moments and resultant dipole. Example lang din 'to, si ammonium tsaka si hydrogen trifluoride. So, makikita niyo sa structure 'no, parehas sila na trigonal pyramidal. So, may tatlong dipole moments. Tingnan muna natin 'to si ammonia. May tatlong dipole moments papunta kay nitrogen kasi mas electronegative si nitrogen, tama? Then, dahil may lone pair sa taas, so lahat ng dipoles nag-a-add together papunta sa taas. So, may dipole moment ka papunta nitrogen, nitrogen ta's papunta dun sa lone pair mo. So, yung resultant dipole mo is papunta rin sa taas. So, eto yung resultant dipole mo papunta sa taas. Whereas dito naman tayo pumunta kay nitrogen trifluoride, parehas sila ng geometry. Pero dahil si fluorine ay mas electronegative kaysa kay nitrogen, yung tatlong dipole arrows kanina, babaliktad na, papunta na kay fluorine. Tapos yung resultant vector niya tapos meron pa tayo dito papunta sa, um, electron pair, 'di ba? So, ang resultant dipole naman nito, although meron siya, mas mahina lang siya dahil mas malakas yung electronegativity ni fluorine. So, parehas polar molecules itong dalawa na 'to. Tapos kung makikita niyo sa electrostatic map niya 'no, dito kay ammonia, nandito sa taas yung pinaka, um, highly electronegative part ng molecule. Samantalang dito naman sa, nitrogen trifluoride meron dito sa taas, meron din sa sides kung nasaan yung fluorine atoms. Okay. So, tingnan natin 'tong mga, examples pa dito. So, ayan kanina water molecule, pinakita ko na sa inyo 'to. So, okey na tayo diyan. Pagdating naman dito kay, sulfur dioxide. So, mas electronegative si oxygen sa kanya 'no. So, papunta yung dipole, i-highlight ko na lang kasi, kaysa patong ko. Dipole arrow papunta dito kay oxygen, papunta kay oxygen. So, ang net dipole niya ay papunta sa baba. Therefore, the sulfur dioxide ay polar molecule kasi may dipole moment na nabuo. So, kanina may example ka na din 'to si carbon dioxide, non-polar molecule ito. And ito naman pagdating kay carbon tetrafluoride, so yung mga net dipole moment niya isa dito,
tas isa pataas, tas isa pababa. So, nagka-cancel out lang lahat nung, dipole moments niya. So, ito ay hindi polar molecule. So, eto pa, si BF3 ba, boron trifluoride ba ay polar or non-polar? May dipole moment kaya dito. Pansinin niyo yung kanyang dipole, moment arrows. So, isa papunta dun paalis, papunta kay fluorine, papunta ulit kay fluorine dito. So, nakikita niyo na, symmetrical siya, 'di ba? Symmetrical siya. Tapos lahat ng side kung nasaan si fluorine, nandun yung, electronegativity na part, mas electronegative na part. So, makikita niyo dito na nagka-cancel out lang yung, dipole moment. So, dito ay no dipole moment. No net dipole moment. Walang net dipole moment dito. No net dipole moment. Kasi lahat paalis lang tapos nagka-cancel out lang. Therefore, BF3 is non-polar. Okay? What if dito naman kay dichloromethane? So, ayan, may nakalagay na dyan. So, makikita niyo din dito papunta kay carbon, yung tatlo, ay yung unang dalawang um, dipole arrows natin kasi mas strong yung si carbon kumpara kay H, and then pag i-compare mo naman si chlorine tsaka si carbon, so lahat ng dipole moment papunta kay chlorine. So, makikita niyo no, na hindi pantay yung or hindi symmetrical unlike kanina. Si BF3 very symmetrical siya 'no, trigonal planar kasi siya. So, very symmetrical yung distribution nung, um, kung saan yung electron rich na part. Tas pagdating dito makikita niyo 'no, i-highlight ko dito 'no, sa side ng hydrogen wala masyadong, hindi masyadong ano, kitang-kita na hindi siya, electron rich yung part area na 'to. Pero pagdating dito sa part na 'to, ayan, makita niyo na papunta na diyan yung partial negative na charge ng molecule. So, ang resulting dipole moment niya ay yun, may pag-ganon ka, tapos may pag-ganon ka. So, 'pag in-add mo siya, so pag-ganon, tama, 'di ba? Tapos isang pag-ganon. So, parang may net dipole ka na pag-ganon. So, ito yung part na yun, papunta dun. So, yun yung net dipole moment, resulting net dipole moment. Therefore, ito ay may net dipole moment has therefore, CH2Cl2 is polar. Okay? So, ganun lang yung sa dipole moment guys. Hindi na kailangan mag-compute dito. And then, itong table yung summary ng dipole moments ng ibang polar molecules. So, lahat to polar molecules. Pansinin nyo lang to dito. Pare-parehas sila ng geometry. Ito, linear, di ba? Pero, ano nangyayari as we go down ano, as we go down sa group nila, sa group 7A, nakita mo na nagde-decrease yung dipole moment. Ba't kaya, no? So, it has something to do with the radius ulit um, ng mga molecules. Kasi anong formula ng ano, yung formula. So, directly proportional si dipole moment kay sa charge tsaka sa radius. So, either sa dalawa na yan, directly proportional siya. So, ito, mas electronegative kasi si fluorine, di ba? So, mas malakas yung kapit niya. So, yung dipole moment niya mas mataas kumpara sa um, iodine. So, ayun, yung since medyo mahaba na 'tong video na 'to 'no, 'pag kinombine natin yung week 6 tsaka 7, medyo 3 hours na yung papanoorin niyo.
So, itong part mula dito sa part na 'to, itutuloy ko na lang 'to sa ating next na face-to-face meeting. Konti na lang din naman 'to, half pa yata, pero mabilis na lang 'to. This is all about um, hybridization ng mga geometry nila. So, medyo ano din 'to, kailangan ding i-focus natin 'tong part na 'to. And then, dadaanan natin yung about sa intermolecular forces ng kaunti. Then itutuloy natin yung, lecture on week 13, yung kadugtong nito. So, iba pa yung sa susunod. Yung sa susunod is about chemical reaction na. So yun, i-stop ko na muna dito. Hanggang dito na lang muna.